Isang mapagpalang pananambahan po sa inyong lahat at sa ating mga kapatid sa BIC Online Worship. Tayo po ay sama-samang magpuri at sumamba sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating lahat. Ating ialay sa kanya ang ating masasayang papuri, buong pusong pasalamat at matapat na pagsunod na nagbibigay ng karangalan at kaluguran sa Diyos. Sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Sa ating pagsisimula, tayo po ay sandaling magdili-dili at dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Inaanyayahan po ang lahat na magsitayo. Tawag sa pagsamba. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Tayo pong lahat, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan, may salamat at sa kanyang mga looban na may pagpupuri. At purihin ninyo ang kanyang pangalan. Para po sa ating prosesyonal, sama-sama po nating awitin ang himno bilang 17, Kabanal-Banalan.
Sama-sama po tayong manalangin. Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Lord, kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong umagang ito, Lord, panibagong pag-asa ng aming buhay, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya, O Lord. Salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay, sa iyong mga provisions, Panginoon, na patuloy niyo pinagkakalob sa amin sa araw-araw na aming buhay. At lalo't higit sa lahat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal, O Lord, na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Lord, sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, ipatuloy kami nagkakasala sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong kapatawaran, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming karumihan, sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo na patuloy namin nagagawa, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na linisin niyo po ang aming puso't isipan at patuloy niyong ituwid ang aming buhay na masunod ang iyong kalooban, Panginoon. Panginoon, itinataas ko rin po, Panginoon, ang mga kapatiran na rito ngayon sa iyong bahay panambahan. Mga kapatiran, Panginoon, na naikinig sa BIC Online Worship at maging mga kapatid na patungo pa lamang po dito sa iyong bahay panambahan, Panginoon. Lord, ang bawat isa, Panginoon, ay may kanya-kanyang dalangin at hangarin sa buhay, Panginoon. Siyasatin niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Kung sila man po, Panginoon, ay nagkakaroon, Panginoon, ng suliranin, pagsubok, Panginoon, anumang pagsubok sa pinansyal, sa kalusugan, Panginoon, sa pamilya, sa trabaho, Panginoon, sa kailang paaralan, Panginoon. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, na isuko ang lahat ng ito sa inyo, Panginoon. Ipagkatiwala ang lahat sa inyo ng buong buo dahil alam namin, Panginoon, na kayo ang aming Diyos na dakila. Kayo ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang aming Diyos na dakilang manggagamot, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang mga narapat naming gawin, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang plano, Panginoon, upang kami ay magtagumpay sa aming buhay. Itinataas ko rin po, Panginoon, ang mga gaganap ngayong umagang ito, Panginoon, mula sa ushering team, Panginoon, production, Panginoon, sa magsasayaw, tutugtog, aawit, Panginoon, at maging sa paghahatid ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, ikaw po ang manguna sa kanila, Panginoon. Dalangin po namin sa umagang ito, Lord, na ang iyong pangalan, Panginoong Hesus, ang mahihag, mataas, Panginoon, ngayong umagang ito, Lord. Panginoong Hesus, patuloy po namin kayong iniimbitahan sa aming buhay. Patuloy na maghari ka sa aming puso't isipan, Panginoon. Patuloy na ikaw ang maging sentro ng aming buhay, Panginoong Hesus. Samahan niyo po kami sa buong maghapon na aming buhay. Samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, patuloy naming maranasan nawa ang iyong presensya, ang iyong pagkilos sa aming buhay. Lahat ng ito ay aming dalangin na angkin. Sa ngalan, salita mo po lamang, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Para naman po sa pagbati at pagtanggap sa mga panauhin ngayong umagang ito, aking pong tinatawagan ang ating pinakamamahal na diakonesa, Jack Romeline Mangulabnan. God is good. And all the time, purihin ang Panginoon sa oras na ito sapagkat niloob po niya na magkasama-sama tayong muli para po sambahin natin ang ating Panginoong Hesus sa Espiritu at sa katotohanan. At sa pagkakataon pong ito, kagalakan po ng Binakayan Yemerich Church na batiin ang mga nagsisapit sa kanilang kaarawan. Marami po sila nakalista dito. At kung sakasakali po na meron pang hindi nailista ay mabanggit po mamaya. Wala pong naibigay na wedding anniversary. Kung meron man po ay mabanggit din po mamaya sa panahon ng pahayag. Mula July 13 hanggang July 19 po,
Una po ay happy birthday po noong July 13 sa mga kapatid na Patricia Rodriguez Navarro at Eliza Ranz. Muli po kung nandito po ay inaanyayaan pong tumayo o kaya wave yung hand para po ma-recognize kung saan po nakaupo. July 14 sa kapatid po na Lizelle Maranan. Happy birthday. July 15 sa kapatid po na Normita Colubio, Garel Lampago, John Patrick Ong, Loida Aguilo, at Romeo Pascua. Happy birthday po. July 16, marami po sila, sa kapatid po na Julius Christian Buenviaje. Happy birthday. Happy birthday. Sa kapatid po na Carmen Nas, happy birthday po. Aimelin Pascua, happy birthday. Sa kapatid na Pauline Lupernes, happy birthday. Sa kapatid po na George Carmona, happy birthday. Sa kapatid na Army Carmona, nakataas ng kamay agad kanina. Yan. Sa kapatid po na Aimelin Pascua Agoyaoy. Happy birthday po. Teka po, madayo po kasi baka meron ako nakalimutan. July 18 sa kapatid po na Sandra Rodriguez. At sa kapatid po, sa kapatid na Elin Otum Butalib. Happy birthday po. At sa kapatid po na Espio Juan Papa. Happy birthday po. July 19 sa kapatid po na Pearl G. Namuco. Happy birthday po. At sama-sama po natin silang awitan ng Mabuhay, Mabuhay. Panginoon sa inyo pong mga buhay. Gayon din po, kagalakan po ng Binakayan Yemilif Church na welcome po ang ating mga bisita mula po sa IDJ Ruth Aplaya. Nandito po sila sa gawing side na ito kung katabi po natin Malu. Sa pagbanggit po ng inyong mga pangalan na inanyayahan pong tumayo. Welcome po sa kapatid na Nemia Engreso. Welcome po. Manuelita Eroma, Laila Patata, at sa kapatid po na Rosteta Busante. Welcome po mula po sa Aplaya. Gayon din po, isang kapatid, isang kabarangay, mula po sa Pulborista. Dito po, nasa likod ni Ate Julie, sa kapatid po na Josephine Namuco Rance. Welcome po sa inyo po. Nawa po ay sa susunod na mga linggo ay makasama po namin kayong muli para sambahin ng sama-sama ang ating Panginoon. Sa pagkakataon din pong ito ay kagalakan ng bawat isa na i-welcome po ang ating mga katabi. Kung meron po kayong katabi, pakisabi po sa inyong mga katabi, welcome na welcome ka kapatid. Welcome. At isa pa po, ang ministry ng pangungumusta, kumusta ka kapatid? Malaking bagay po na nakukumusta natin ang bawat isa. Gaya din po yung mga nasa online, different time zone, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa bawat isa na nasa iba't ibang panig po ng mundo. At inaanyayahan pong tumayo ang lahat at tayo po ay magbatian. Awitin po natin ang Puso Ko'y Masaya.
mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, sabi po sa awit 95 verse 1 to 2, halikayo, tayo'y umawit ng masaya kay Yahweh. Sumigaw tayo sa kagalakan sa bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa kanyang presensya na may pagpapasalamat at umawit tayo ng mga papuri sa kanya. Kaya tunay nga nakarapat dapat ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya sa umagang po ito, tayo umawit, sumamba sa ating Panginoon, ating itanghal ang pangalan ng ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo umawit. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, ang tila kang totoo. Ang lahat ay magsasayang, Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Minsan po, awitin natin dakilang biyaya. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, na tila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Tunay nga na sa bawat araw-araw, ang pinakamataas na papuri ang karapat-dapat sa ating Panginoon. Kaya sama-sama po nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon sa umagang ito. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon.
nga po sa mga liriko na kinanta po natin kanina, matutunghayan natin kung gaano kabuti, katapat ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi siya nagbabago kailanman. Kahit sa anong hamon, kahit sa anong sitwasyon natin sa ating mga buhay, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Patuloy niya nga tayong tinutulungan. Patuloy niyang nire-remind sa atin na nandiyan siya. Pagtulungan tayo sa mga circumstances natin sa ating mga buhay. Kaya't karapat-dapat lang sa umagang ito na ialay natin ang pinakamatamis na pagpupuri. Kaya sabayan niyo po ako sa umagang ito. Declare po natin ang awit na ito sa ating Panginoon. Sa'yo ang kapurihan,
Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di Heavenly Father, we praise you, we thank you nga po, Lord God, sa umagang ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagbabless niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa katapatan, sa kabutihan na inyong binibigay sa bawat isa sa amin. We know, Lord God, na patuloy kayong nandyan sa amin. Katulad ng inyong pinangako sa amin na hindi nyo kami iiwan at hindi nyo kami papabayaan. Kahit sa umagang ito, Lord God, itinataas po namin ang lahat ng papuri sa inyo. Ang karapat-dapat na pagsamba sa inyo, Lord God. Sa tanging pangalan lamang po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Manatili po ang lahat sa kanilang pagkakatayo para po sa pagbasa ng banal na kasulatan na pangungunahan ng ating Pastor Ferdy Mangolabnan. Ang mga po na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Aklat ng Mga Awit, chapter 100, ang buong chapter po nito at ganito po ang ating mababasa. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang pagpapala'y sumaatin sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Maaari na pong magsiupo ang kapulungan. Bago po tayo makarinig ng mensahe ng buhay na ihatid ng ating Pastor Ferdy, tayo po ay handugan ng isang natatanging bilang mula sa IDJ Colosas.
Purihin, purihin, purihin ang Diyos. Salamat pong muli sa isang napakagandang awitin mula sa IDJ Colosas. Sa mga sandaling ito ay handa na po natin ang ating puso't isipan para po sa pakikinig ng mensahe ng buhay na ihatid sa atin ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Ferdy Mangolabnan. Hintayin lang po nating makaupo ang mga kolosas. Mukhang napagod po yata sa pag-awit. So, salamat po mga kapatid sa pagsaset ng tone na purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po saglit na yumuko at manalangin. Banal na Espiritu, lukuban niyo po kami ng inyong kapangyarihan sa umagang ito. At sa pagbubulay-bulay po namin ng iyong mga salita o aming Diyos, patuloy po kayong mangusap at nawa ang lahat ng ito ay akayin kami ay na diwa ng pagsamba at patuloy na pagpupuri. Tanggapin niyo po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Maraming salamat po sa mga awit na inawit natin ngayon na isinet or dinala tayo sa diwa ng patuloy na pagsamba at pagluwalhati sa Panginoon. At sa pagkakataong ito ay patuloy po tayong magsama-sama, magbulay-bulay sa mga salita ng Panginoon. Nais ko po magpasimula sa ganitong katanungan. Paano tayo makapaghahandog ng pagsambang kinalulugdan ng Diyos? Paano tayo makapaghahandog ng pagsambang kinalulugdan ng Diyos? Sa pagkakaupo po ninyo, tanongin nyo nga po yung sarili nyo, yung bang ginagawa nyo ngayon na pagsamba ay kinalulugdan ng Diyos? So, magpapasimula po ako dun sa tanong na to, no? Paano tayo makapaghahandog ng pagsambang kinalulugdan ng Panginoon? At nais kong dugtungan itong tanong po na to sa pamamagitan po ng isang kwento. No? Meron pong mag-ama na every Sunday po ay pumapasok. So, yung batang lalaki, kasama ng kanyang tatay, every day ay pumapasok. Napansin po nung tatay na to na nung bata pa tong anak niya, pagka umaawit, hindi siya nahihiyang umawit. So talagang bigay todo yung kanyang boses kapag umaawit ng imnary o ng himno o ng mga papuring awit sa Panginoon. At then napansin po niya, habang lumalaki itong bata na to, unti-unti po ay nahihiya na siyang umawit. So isang araw, tinanong po siya nung tatay niya. Sabi niya, anak, bakit hindi ka na umaawit? So sumagot po yung bata at ang sabi niya, Tay, hindi na kasi ako sigurado kung maganda ang boses ko. Baka pagtawanan lang po ako ng iba. So ngumiti yung tatay niya at ang sabi niya, anak, kapag ka umaawit ka para sa mga tao, yan yung iisipin mo. So, pagka umaawit ka at ang iniisip mo ay yung mga tao, sabi niya, yan yung iisipin mo. Pero kapag ka umaawit ka para sa Panginoon, ang tagapakinig mo ang mahalaga. Okay. So, ang ganda po nung payo ng nung tatay na ito. At napansin or kamukat-mukat mo, kaya pala ganun po yung bata na or yung kabataan na to, bata na naging malaki na, kaya po pala siya nahihiya na kumanta kasabay nung tatay niya dahil sintunado din po pala yung tatay niya. So kaya pala yung tatay niya, joke lang po ha. So, ang mga kapatid, may mga pagkakataon, madalas po iniisip natin na ang pagsamba ay nakikita siya sa ganda ng boses, sa husay ng tunog, sa emosyon ng ating nararamdaman, ngunit ang para sa mata ng Diyos, hindi ito yung una niyang tinitingnan.
kundi ang unang tinitingnan ng Diyos sa ating pagsamba ay ang ating mga puso. Ulitin ko po, ang unang tinitingnan ng Diyos sa ating pagsamba ay ang ating mga puso. So may mga pagkakataon na natatalo tayo dun sa kaisipan na baka hindi magustuhan or baka hindi maganda yung ayos ko o di kaya ay may mga pagkakataon ang pagsamba natin is conditional. Maganda ba pakiramdam ko? Pinagpala ba ako ng Panginoon? Wala ba akong problema ngayon? So kung wala akong, o kaya ay available ba ako ngayon? So kung ganito tanong, sasamba ako sa Panginoon. So mga kapatid, tandaan po natin, ang unang tinitingnan ng Panginoon sa atin ay ang ating mga puso. Kaya po ang tanong ngayong sa umagang ito ay hindi yung marunong ka bang umawit, o hindi yung marunong ka bang umawit, kundi ang tanong ay nalulugod ba ang Diyos sa aking pagsamba? So nalulugod ba ang Diyos sa aking pagsamba? So mga kapatid, sa umagang ito, hayaan niyo pong dalhin ko sa inyo ang mensahe ng Panginoon sa paksang worship that delights the Lord. Worship that delights the Lord, or pagsamba na kinalulugdan ng ating Diyos. Ang awit 100 o Psalms 100, ito po ay tinatawag po na Psalms of Giving Thanks. So ito po ay awit ng pagpapasalamat. At ito pong awit po na to ay isang paanyaya sa bawat mananampalataya upang lumapit sa ating Panginoon na may kagalakan, pagkilala at pagpapasalamat. Ipinapakita po ng awit 100, sa pagkakabasa ko po sa inyo kanina, ang pagsambang kinalulugdan ng Panginoon. Hindi lamang ito nangyayari tuwing linggo sa loob ng simbahan or sa loob ng ating kapilya, kundi ito po ay nagsisimula sa puso, sa isang puso, doon sa tunay na pagkilala at pag-ibig sa ating Panginoong Kristo. At pansinin po ninyo, no, ito pong awit 100 ay kakaiba po siya sa lahat ng mga awit. Okay, sa lahat ng mga awit. Ito pong awit na to, hindi po siya awit or psalms of lament or petition. Wala po tayong makikita dito sa awit 100 na nag-request, Panginoon, tulungan mo po ako. O di kaya ay nagsabi siya na, Panginoon, palayain niyo po ako sa aking mga kaaway. O Panginoon, dinggin niyo po ako. Wala po tayong maririnig na tawag or pag-iyak para siya ay tulungan, i-deliver, o di kaya po ay siya ay pagkalooban ng kanyang mga pangangailangan. So wala po tayong maririnig. Ito pong 100, awit 100, ay isang invitation, isang paanyaya upang sambahin ang Diyos, at ito po ay pagpapaalala sa atin na ang pagsamba ay hindi lamang po response dun sa kabutihan ng Diyos o dahil sa tinugon tayo ng Diyos sa ating mga panalangin, kundi ang pagsamba ay karapat-dapat na ipagkaloob sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, at ginawa sa mga ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So mga kapatid, sa umagang ito, sagutin po natin ang tanong na ito. Paano tayo makapaghahandog ng pagsambang tunay na nagbibigay lugod sa Panginoon? So paano tayo makapaghahandog ng pagsambang tunay na nakalulugod sa Panginoon? Sagutin nyo nga lang po yung tanong na to sa inyong sarili. Sa tingin nyo po ba yung pagsamba po ninyo ngayon ay nakalulugod sa Panginoon? Okay. So may mga tumatango. So, may mga tumatango at yung iba ay parang naghahagilap ng sagot sa langit. O yung iba naman ay titingin yata sa bolang kristal. Ano ba? Pakiramdam ko ngayon. So hindi po. So sagutin natin. And silently, wala po dito, magbulay-bulay po tayo. From verse 1, so from verse 1, binanggit po yung salitang ito, no? Doon sa English version, sabi niya, shout for joy to the Lord, all the earth.
Kakantayin ko po sana yung Shout for Joy ni Gary Valenciano eh. Kaso nga lang po, maganda panahon ngayon, baka umulan kapag kakinanta ko. So, Shout for Joy. Okay, Shout for Joy. So, ang invitation ay umawit ng mayroong kagalakan. Ngayon, dun po sa tanong natin na paano tayo makapaghahandog ng pagsambang tunay na nakapagbibigay lugod sa Panginoon, gagamitin ko po yung word na joy, J-O-Y, upang sagutin yung tanong na to. So, gamitin po natin yung acronym na JOY upang sagutin kung paano ba tayo makapagbibigay ng pagsambang nakalulugod sa Panginoon. So, una, worship that truly delights the Lord. So, first, joyfully come into God's presence. So, joyfully come into God's presence. So, lumapit sa presensya ng Diyos na may kagalakan. Mga kapatid, yan po yung kauna-unahan. When it comes dun sa pagsamba, okay, sa sama-samang pagsamba, ang context po natin, ang pinag-uusapan po natin, ay ito pong corporate worship. Ito pong sama-sama, hindi po yung personal worship mo na nasa bahay ka or kung nasaan ka man. So, ang pinag-uusapan po natin is corporate worship. Dito sa corporate worship na to, mga kapatid, ipinapakita or ipinapahayag yung kauna-unahan na makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon sa ating pagsamba, ay yung tayo po ay nandito. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, salamat sa Panginoon, nandito ka. Ayan. At kasama mo ako. Ayan. So, ang maganda doon ay kasama ka niya, no? So, joyfully come into God's presence. So, ang sabi po ng verse 1 and 2, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, si Yahweh ay purihin, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. So, ang invitation ay umawit ng may kagalakan. And then, secondly, sinabi doon ay lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. So, joyfully come into God's presence. So, tayo ngayon, naniniwala po ako na kaya po tayo ngayon ay narito. Kung bakit tayo narito? Dahil gusto nating sambahin, gusto nating papurihan ang ating dakilang Diyos. So yun po yung purpose kung bakit tayo nandito. Kaya tayo presente. Hindi ko lang po alam kung meron kayong nakasulubong kanina at sinabi kanina na isama mo na lang yung aking spirito sa iyong pagsamba. So baka naupuan po ninyo ng katabi nyo, no? Sabihin nyo po, yung spirito ni Pedro ay nandito sa tabi ko. Kasama ko siya. So hindi po, no, ang presente o yung presence natin, yung pag nandito tayo, ito po ay kapahayagan. Sabi ko nga po sa inyo, yung nandito po kayo, ang Diyos ay nalulugod sa inyo. Ang Diyos ay natutuwa, ang Diyos ay nagagalak doon sa ating pagsamba. Yung pong salitang shout, or yung sa English ginamit po dyan sa passage natin, so doon po sa passage natin ay nakalagay po dyan ay umawit sa kagalakan. Okay, umawit sa kagalakan. In other version, sa English version, ginamit po yung umawit sa kagalakan. Ang sinabi po dyan ay make a joyful noise. Okay, make a joyful noise or shout for joy. Alam niyo po ba, yung pong salita na ginamit sa Hebreo, yung pong sinabi niyang shout, yung pong word na shout or sa Hebrew ay ruwa. Ito po ay nangangahulugan ng pagsigaw ng katagumpayan, pagsigaw ng ikaw ay nanalo, at ito po ay pagsigaw ng victory, nung king's victory. So kapag ka sinabi mong shout or umawit sa kagalakan, mga tatay, paano po ba sumigaw yung mga asawa nyo?
Sino ho ba pwedeng pagsampuli natin kung paano sumigaw yung asawa? Parang yung mga tatay po nakayuko, ayaw tingnan yung asawa. Sabi, nako, delikado ako di mamaya dito. No? So, shout for joy. Alam niyo po ba yung word na shout? Okay, yung pong sinabing umawit sa kagalakan or make a joyful noise, alam niyo po ba, same word po siya. Same word po siya sa Hebrew. Doon po sa Joshua chapter 6 verse 20. Ano po yung pangyayari doon sa Joshua chapter 6 verse 20? Nung pong bumagsak yung wall of Jericho. So ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? So umikot kayo sa last day, sa pampitong araw, umikot kayo ng 7 beses, o saka umikot kayo ng 7 beses, and then sumigaw kayo. And then yung word na shout na ginamit doon sa Joshua chapter 6 verse 20 is same Hebrew word dito po sa Awit 100 verse 1. At ito po ay nagsasabi, nagpapahayag ng sigaw ng katagumpayan. So umawit sa kagalakan. At binanggit din po ng talata na umawit ng may tuwa. Umawit ng may tuwa. Ang nagpapahayag ito na kung bakit ka umaawit or kung bakit ka nandito sa presensya ng Panginoon dahil sa kagalakan na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. Sino po ang pinagpala ng Diyos ngayong linggo na to? Taas po ang kamay nyo. Ayan, so marami pong pinagpala. Sino po ang buhay ngayon? Ayan, so lahat tayo buhay ngayon. No? So maliban na lamang na baka nagkakamali kami ng tingin eh. So lahat tayo, no? Pakihipo nyo nga yung katabi nyo, baka kung buhay pa ho talaga yan, no? Buhay pa, no? So buhay, ibig sabihin tayo. This is the reason kung bakit tayo ay nagpupuri sa Panginoon, kung bakit tayo nandito, dahil doon sa kabutihan ng Panginoon na ipinagkakaloob niya. Alam niyo po mga kapatid, ito pong awit 100 verse 1 and 2. God delights in worship that is motivated by delight rather than duty. Joy is not a result of easy circumstances. Joy is the result of knowing an unchanging God. Nagbago po ba ang Diyos sa inyo mula noon hanggang ngayon? Hindi po nagbabago ang Diyos. At kaya tayo nandito dahil dun sa hindi nagbabagong pagkalinga ng Panginoon. Alam niyo po si Habakuk, dun sa Habakuk chapter 3, verse 17 and 18, sinabi po yung ganito, no? Bagamat di mamunga ang puno ng igos, sinabi pa niya yung ibang mga bagay doon. So, hindi mamunga ang igos, walang anihin sa bukirin, mamatay ang mga tupa sa kulungan. Sabi niya, and then last part, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. So binanggit ni Habakuk na kahit na ano yung sitwasyon, katulad ng inawit natin kanina, anuman ang maging sitwasyon, anuman ang maging kalagayan sa buhay, magpupuri or magagalak pa rin tayo sa Panginoon sapagkat si Yahweh ang Diyos na nagliligtas sa atin. So mga kapatid, Psalms 100 remind us that worship is God-centered, not self-centered. Ulitin ko po, worship, ito pong 100, awit 100, tinuturo that worship is God-centered. Hindi ho tayo nandito para sa ating sarili, kundi nandito tayo para sa Panginoon. So we gather not because we feel good, but because God is always worthy of praise. Nandito tayo dahil ang Panginoon karapat-dapat na purihin. Alam niyo po, maraming mananampalataya po ngayon. Hindi naman po kabilang yung katabi nyo. No? Huwag nyo pong pag-isipan yung katabi nyo. No? Hindi po siya kasama. Marami pong mananampalataya, ang ganito yung mga tanong, no? May gana pa ba akong sumamba ngayon? Sunday, may gana pa ba akong sumamba ngayon?
Hindi po yung mga nandun sa hindi natin kasama ngayon. No? Kung nakikinig man sila ngayon, hindi po kayo yung pinagsasabihan ko. No? Hindi po kayo. May gana pa kaya akong sumamba ngayon? Tama ba yung emotion ko para sumamba ngayon? So mga kapatid, dito pong awit 100 ay meron pong mas mahalagang tanong. May mas mahalagang tanong. Ang tanong po ay, karapat-dapat pa rin bang sambahin ang Diyos ngayon? Mga kapatid, tatanungin ko po kayo. Karapat-dapat pa rin bang sambahin ang Diyos ngayon? So, ang sagot po ninyo, amen. Ang sagot nyo ay oo. Bakit? Dahil maaaring magbago ang ating sitwasyon, ngunit hindi magbabago ang Diyos. Maaaring mabigat ang ating pinagdadaanan ngayon, ngunit nananatili pa rin ang Diyos ay mabuti, tapat at makapangyarihan sa atin. So, huwag mong hintayin na maging maganda ang buhay mo bago ka sumamba sa Panginoon. Sumamba ka sapagkat ang Diyos ay nananatili at mananatiling mabuti sa iyong kalagayan. So mga kapatid, ang kagalakan sa pagsamba ay hindi bunga ng magaan na buhay, kundi bunga ng malalim na pagkilala sa Diyos. So paano tayo makapaghahandog ng pagsambang tunay na nakapagbibigay lugod sa Panginoon? So una, joyfully come into God's presence. Ikalawa, letter O, own your identity in God. So, own your identity in God. Yakapin ang iyong pagkakilanlan sa Diyos. Ang sabi po ng verse 3, O si Yahweh ay ating Diyos. Ito ay dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya kabilang sa kanyang bayan. Yung awit na ito, from verse 3, nagpasimula po siya doon sa pagsasabi na, O si Yahweh ang ating Diyos. Okay. And then, the second sentence na binanggit, ito ay dapat na malaman, comma. Ano yung dapat na malaman? Ang sabi dyan ay, tayo ay Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. So, own your identity in Christ, or kilalanin or yakapin natin ano yung pagkakilanlan sa Diyos. Pansinin po ninyo, yung pong salita na ginamit doon po sa talata na ito, sabi diyan ay ito'y dapat na malaman. Yung pong word na ito'y dapat na malaman, sa Hebrew po ay yada. At ito po ay hindi lamang po, masigit po siya doon sa intellectual knowledge. Okay, intellectual knowledge. Ibig sabihin, yes, binanggit po ng mga talata, tayo'y Kanya, Kanyang bayan, tayong lahat ng nilalang, binanggit ay kawan ng Kanyang pastulan. So, alam natin siya, no? Alam natin. Pero yung word na yada, na sinabing ito ay dapat na malaman, ito po ay tumutukoy sa personal and relational knowledge. Pagka sinabi mong relational knowledge, mga kapatid, dun sa mga may asawa, gaano nyo kakilala yung asawa nyo? Nako, pastor, pati likaw ng bituka, alam ko. Na yung sa mga matatanda po, no, pati likaw ng bituka ay alam ko. Bakit? Because you have relationship. Di ba? Meron kayong relasyon. This is a relational knowledge. So bakit mo siya kilala? Dahil meron kayong relasyon. O
O, yung anak mo, gaano mo kakilala yung anak mo? Nako, pastor, 3 puyo ng anak ko. Kaya kapag ka nagalit, huwag niyong sasalubungin. Magkakasalubong pa naman yung mga puyo sa ulo. So, ibig sabihin, kilala. Bakit mo kilala? Bakit mo kilala siya? Dahil meron kang relasyon sa Kanya. So, nung sabihin ng Panginoon, nung talata na ito'y dapat na malaman, ito po ay nagsasabi ng isang malalim, not only by knowledge, kundi by relationship. So, nung sabihin ng Panginoon na tayo ay Kanyang bayan, o tayong lahat ay nilalang, ibig sabihin siya ang lumikha sa atin. Nung sabihin niya na tayo ay Kanyang bayan, yung praise po na to ay nagsasabing kabilang tayo, kabilang ka sa bayan ng Panginoon. At nung sabihin ng Panginoon na tayo ay Kanyang kawan, ito po ay imahe or image na nagpapaalala sa atin na tayo ay nasa pagkupkop, nasa pangangalaga ng ating Panginoon Jesucristo. So, ang mga tupa, nakaka-survive po siya dahil dun sa pastol. Ibig sabihin, nung sabihin niya, tayo ay Kanyang kawan, so ito yung pagkakilanlan, ito tayo sa harapan ng Panginoon. So, ang pagsamba, mga magulang at mga kapatid, nagpapahayag lamang or nagpapakita lamang kung sino tayo at kung paano tayo kinakalinga ng Panginoon. So mga kapatid, yung awit, Psalms 100, does not first command us to worship. It first remind us who God is and who we are. Worship flows from covenant relationship. So ipinakita, sabi niya, siya ang ating Diyos at tayo naman ay kawan ng Kanyang pastol or kawan ng Kanyang pastulan. So, nung sabihin ito ng Panginoon, kagaya po ng binanggit doon sa 1 Peter chapter 2, verse 10. Ang sabi niya, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon, tumanggap kayo ng Kanyang habag. So ito ngayon ang kalagayan natin sa Panginoon. Ito ang kalagayan natin sa Panginoon. Marami, mga kapatid, sa simbahan or sa kapilya and maybe sa ating kongregasyon, madaling iugnay ang ating pagkakakilanlan sa ating ministeryo, posisyon o sa tagal natin na miyembro ng Binakayan Yemilip Church. Madalas po, nababanggit natin, nasasabi na, ay ako member ng, nagpasabi ka na meron kang isang kapatid na na-encounter or nakilala sa mall. Sa isang congregation, nagpakilala ka, ako miyembro ako ng Binakayan Yemilip Church. Isa ako sa member ng choir. O di kaya ay ushers, isa ako sa mga ushers sa Binakayan. O bahagi po ako po isang IDJ leader sa Binakayan. Nako, yung ninuno ko po, sila yung fundadores doon sa Binakayan. Madalas po doon natin ina-associate yung pagkakakilanlan natin. Subalit, mabuti po yun, maganda po yan. Meron tayong tungkulin, matagal na tayong membro ng church. Pero hindi po yun yung pagkakakilanlan natin. Mga kapatid, bago tayo maging mang-aawit, bago tayo naging guro ng Sunday School, bago tayo naging ushers, bago naging pastor, o kami naging pastor, o bago kami naging church worker, tayo muna ay mga anak ng Diyos. Ulitin ko po yun. Tayo muna ay mga anak ng Diyos. Yan ang tunay na pagkakakilanlan natin. So ang ating ministeryo maaaring magbago, ang ating posisyon maaaring matapos, ngunit ang ating relasyon sa Diyos bilang Kanyang mga anak ay mananatili. Amen? Ang ating relasyon bilang anak
ng Diyos ay mananatili. Alam niyo po, masarap marinig yung isang katotohanan na nasa puso natin ang Diyos. Di po ba? Masarap po yun, no? Kapag sinabi mo sabihin nyo nga po sa katabi nyo na nasa puso ko ang Diyos. Yan. So, ang sarap po na marinig, ano? Ang sarap marinig. Pero, ayun, nauna na pala. So, higit na masarap marinig yung isang katotohanan na ikaw ay nasa puso ng Diyos. Tapikin nyo nga po yung sarili nyo. Sabihin nyo, ako ay nasa puso ng Diyos. Naniniwala po ba kayo dyan? So, tandaan nyo po, ikaw ay nasa puso ng Diyos. At kung sinabi na ikaw ay nasa puso ng Diyos, mga kapatid, that is your identity in God. So, yan po yung pagkakakilala natin sa Panginoon. So, paano tayo makapaghahandog ng pagsambang tunay na nagbibigay lugod sa Panginoon? Own your identity in God. Own your identity in God. So, ikaw ay mahal ng Diyos. And third, last, para dun sa why ay yield a thankful heart. Yield a thankful heart. Kinuha ko po yung mas malalim na Tagalog dun sa yield, ialay ang pusong mapagpasalamat. So, yield a thankful heart. Ang sabi po ng verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. So isa pa doon sa makapagbibigay or nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon sa ating pagsamba ay yung pagpapasalamat. Mga kapatid, meron ba kayong ipinagpapasalamat ngayon sa Panginoon? Ano po yung isa sa mga pinagpapasalamat nyo sa Panginoon? Bukod dun sa buhay pa kayo hanggang ngayon, meron pa po bang mas malalim na dahilan kung dahilan kung bakit kayo nagpapasalamat sa Panginoon? Yung pong salita na yung last part na pasalamatan or pumasok sa kanyang templo, sa English version po kasi ay ginamit yung enter His gates with thanksgiving. Okay, enter His gate with thanksgiving. So, pumasok sa kanyang templo na ang ginamit sa Tagalog ay puso'y nagdiriwang o yung iba ay may pusong nagpapasalamat. Yung pong salita po na pagpapasalamat dito ay mula po siya sa yung verb na yada. So, mamaya po, discuss natin. Yung pong word na toda, hindi po yung toda ng tricycle, no? Hindi po yun. No? So, yung toda. Okay. So, ang kahulugan po nito ay pagpapasalamat, pagpupuri, or pag-aalay. O, ginamit po yung pag-aalay ng pagpapasalamat. Okay? Pag-aalay ng pagpapasalamat. And then, mga kapatid, yung pagpapasalamat pala, okay? Yung pagpapasalamat pala ay isa din po siyang offering. Okay? So kung nagpapasalamat ka sa Panginoon, that is offering. Nag-o-offer ka. Inihahandog mo sa Panginoon yung pagpapasalamat mo. May mga pagkakataon po, yung offering na iniisip po natin ay material. So ito yung, Panginoon, ito po yung ikapuko, Panginoon, ito po yung papapasalamat ko, or kung ilang taon po ako, ito po, so on and so forth. So akala po natin, material lamang yung offering. But yung nagpapasalamat ka is another offering po siya. So another offering siya. So nung sabihin po na to, ng offering, ay nagbibigay ka o yung pagpapasalamat ay nag-o-offer ka ng pagpapasalamat sa Panginoon. So kagaya ng binanggit ko po sa inyo kanina, yung word na pagpapasalamat or thanksgiving mula po doon sa verb na yada. At alam niyo po ba yung word na yada ay literally
Ang ibig pong sabihin ng yada ay to extend or throw out the hand. So, i-extend nyo nga po yung kamay po ninyo. Ayan. Sabihin nyo sa Panginoon, salamat po. Ayan. So, that is offering. Ngayon po kasi, dahil na-colonize tayo, itinali tayo ng colonization. So kapag nagtataas ka ng kamay, sasabihin sa'yo, ay, ano yan, kakaibang mananampalataya yan, nagtataas ng kamay. Pero from Hebrew mind, yung pagtataas po ng kamay, ay larawan po siya ng isang pagsamba at pag-aalay sa Panginoon. So yung yada ay sinasabi na oftenly praise and acknowledge God. And then yung toda naman is an offering of gratitude. So itinataas mo yung kamay mo na nagpapasalamat ka, nag-o-offer ka ng pagpupuri sa Panginoon. So mga kapatid, a thankful life is worship that continually delights the Lord. A thankful life. Sa himnaryo natin, may awit po tayo, no? Ano yung awit natin? Ang biyaya niya ay bilangin. So, ang biyaya niya ay bilangin. Bakit mo binibilang yung biyaya ng Panginoon? Dahil dun nagmumula, kung marunong kang magbilang ng biyaya ng Panginoon, dun lumalabas yung pagpupuri sa Panginoon. At ang tanong, bakit? So bakit tayo magbibigay ng papuri or bakit tayo aawit ng papuri sa Panginoon, ng pagpapasalamat sa Panginoon? Verse 5, ito po yung binanggit ng verse 5. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. So bakit ka magpapasalamat? Bakit ka nag-aalay ng pagpupuri? Bakit merong yield a thankful heart? Dahil napakabuti ng Diyos. Sabihin nyo sa katabi nyo, mabuti ang Diyos. So God is good and all the time. So napakabuti ng Panginoon. At the same time, ang pag-ibig niya, sabi niya, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. So pwedeng matapos tayo, pero yung pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. At the same time, yung katapatan niya ay magpakailanman. So, Psalms 100 ends by directing our attention to God's unchanging character. Ano yung unchanging character na yon ng Panginoon? His goodness, His steadfast love, and faithfulness. So, gratitude is not based on changing circumstances, but on God's unchanging nature. So, hindi ho nagbabago ang Diyos. Kahit na sabihin mong nagbabago ka, kahit na sabihin mong nagbago ka, ang Diyos ay nananatili po sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal, at sa kanyang katapatan sa atin. Mga magulang at mga kapatid, kung titingnan natin ang ating kalagayan sa simbahan ngayon, sa ating kapilya, napapansin po natin na madali tayong maging abala sa gawain, ngunit mahirap tayong manatili sa pagpapasalamat sa Panginoon. Minsan po, ang pagsamba natin ay nagiging programa na lamang. This is just an pagbubulay-bulay. Nagiging programa na lamang sa ating mga buhay kaysa pakikipagtagpo or encounter sa Panginoon. Nakasanayan mo, linggo, pumasok. Pero sana yung pagpasok natin ay dahil dun sa katotohanan na gusto nating ma-encounter ang Diyos. Mas napapansin po natin yung mga awitin na yung maling awit o kaya sintunado, napansin natin, kaysa po dun sa kabutihan ng Diyos. Mas napag-uusapan po natin yung estilo ng mga musikero, maganda bang magpaawit, masigla bang magpaawit, at kung minsan, napapansin po natin na mahaba na yung sermon, katulad ko ngayon, no? Siguro nasa isip na ninyo, mahaba na yung sermon ni Pastor. Mahaba na. O kaya ay
tinitingnan natin yung ganda ng presentasyon kaysa presensya ng Panginoon. So may mga pagkakataon na pumapasok tayo sa atin, pumapasok tayo dito na puro reklamo, pagod, maraming alalahanin sa buhay, at nakakalimutan po natin na ang Diyos pala ay nananatiling tapat, mapagmahal sa kabila ng ating kalagayan. Sa kultura po ng mundo na ngayon, na yung itinuturo ng mundo ngayon or yung trend sa mundo ngayon na yung pagiging commercialism, yung bang ano mapapala ko dyan? So kung pupunta ba ako dyan, ano mapapala ko? Na ano nyo na po ba yun? Na-encounter nyo na? Or minsan, nasabi nyo na, no? So kapag pumunta ba ako dyan, ano mapapala ko? So kapag tinanong natin na kapag ba pumunta ako sa kapilya, ano mapapala ko? Kaya minsan, pati yung kapilya ay nagiging ganito na din yung ating mga isipan. Magugustuhan ko kaya ang pagsamba ngayon? Mabe-bless kaya ako? Or magugustuhan ko kaya ang sermon ngayon? Mga kapatid, ito pong awit 100 ay hindi ho nagtatanong na ano ang matatanggap ko sa pagsamba. Hindi po siya nagtatanong na ano matatanggap ko sa pagsamba, kundi ang awit 100 ay nagtatanong ano ang iaalay ko sa Diyos. So ano iaalay ko sa Diyos? Tandaan po natin, ang pusong patuloy na nagpapasalamat sa Diyos ay hindi kailanman mahihirapang sumamba sa Diyos. Samahan niyo nga po ako sa pagbasa nito. Ang pusong patuloy na nagpapasalamat sa Diyos ay hindi kailanman mahihirapang sumamba sa Diyos. Amen? So tama po ba? So kung ikaw ang puso mo ay mapagpasalamat, hindi ka mahihirapan na magpasalamat or sumamba sa Panginoon. So paano tayo makapaghahandog ng pagsambang tunay na kinalulugdan or nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon? Yield a thankful heart. So mga kapatid, sa araw na ito, maaari pong huminto yung ating mga pag-awit. Darating po yung mga panahon na ang mga instrumento ay tatahimik. Ang ating programa ay matatapos. O maaaring dumating ang panahon ng ating gusali na pinagsasama-samahan ay maaring maglaho. Ngunit mayroong isang bagay na mananatili. Ano yung mananatili na yon? Yung pusong tunay na sumasamba sa Diyos. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na hanapin mo yung pinakamagandang tinig. Kundi sinabi niya, hanap or sasabihin niya, mula po doon sa John chapter 4 verse 23, hahanapin ko ang tunay na sumasamba sa akin sa espiritu at katotohanan. Kaya bago tayo umuwi sa araw na ito, wag muna nating tanungin, nagustuhan ko ba ang pagsamba ngayon? Sa halip ang itanong po natin sa sarili natin, nalugod kaya ang Diyos sa pagsambang inialay ko ngayon? Sapagkat maaaring nagpapalakpakan tayo sa mga pag-awit, ngunit ang tunay na mahalaga ay kung umingiti ba ang Diyos sa ating ginagawang pagsamba or kung ang Diyos ba ay patuloy na nalulugod sa atin. Kaya simula sa araw na ito, mga kapatid, simula sa araw na ito, sa linggong ito, alalahanin po natin ang mga salitang joy. Joyfully come into God's presence. So lumapit tayo sa Diyos sa may kagalakan. Own your identity in God. Sumamba tayo bilang kanyang anak, hindi bilang isang bisita lamang. Yield a thankful heart. Mamuhay araw-araw na may pusong mapagpasalamat. Kapag ang ating pagsamba ay puno ng kagalakan, ng pagkilala
sa ating Panginoong Hesus ng mayroong pusong mapagpasalamat, hindi lamang ito maganda sa pandinig ng mga tao. Ito po ay nagiging mabangong handog na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. So mga kapatid, sa susunod na awitan or prayer and praise natin, wag lang nating buksan ang ating mga bibig para umawit. Buksan po natin ang ating mga puso. Buksan natin ang ating mga puso. Wag lamang tayong umawi tungkol sa Diyos, sambahin natin ang Diyos. Wag lang nating gawing bahagi ng ating linggo ang pagsamba. Gawin nating buhay. Gawin nating buhay ang pagsamba. Sapagkat ang isang katotohanan, ang pagsambang kinalulugdan ng Panginoong Diyos ay nagsisimula sa pusong lubos na nagagalak sa Kanya. Nakikilala siya at araw-araw na nagpapasalamat sa Kanyang kabutihan. Worship that delights the Lord. So mga kapatid, sa araw na ito, pasimulan po natin. Tandaan po natin, worship is not about us. Worship is not about us. Worship is all about God. So hindi tayo nandito para sa ating, yes, nabe-bless tayo and yan po yung bunga ng tunay na pagsamba. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Pero alalahanin po natin, nandito tayo para sambahin, luwalhatiin, pasalamatan ng Panginoon. So let us worship our God. Patuloy nating purihin, pasalamatan ng ating Panginoon. So mga kapatid, nawa, ngayong linggo na to, every Sunday na tayo ay papasok sa kapilya upang sumamba sa Panginoon. Pumasok tayo ng may kagalakan. Kilalanin natin na ang pagpasok natin dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo minamahal ng Panginoon. At sa pagpasok po natin, kahit hindi maganda ang nangyayari sa buhay natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Nais ko po kayong anyayahan na tumayo. And for this song, sa awiting po ito, patuloy po nating ialay yung mataas sa pagpupuri sa Panginoon. Huwag po kayong mahiya. Kung gusto nyong itaas ang kamay nyo para sambahin, pasalamatan ng Panginoon, gawin po ninyo. Kung gusto nyong ilagay ang kamay nyo sa inyong dibdib bilang katotohanan, kapahayagan ng inyong pagpapasalamat sa Panginoon, gawin po ninyo. Kung gusto nyong hawakan ang mga kamay nyo, gawin po ninyo as an expression of our gratitude, pagsamba sa Panginoon. So mga kapatid, gawin po natin na itong linggong ito yung linggo, masasabi natin, Panginoon, salamat po. Salamat dahil yung puso ko, naialay ko sa isang tunay na pagsamba. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y mapapatayan.
Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kawalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Soli Deo Gloria. Sa Diyos lamang ang papuri. O Diyos, salamat po. Patuloy niyo po kaming kinatagpo ngayon sa aming pagsamba. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pangunguna sa aming mga buhay. Salamat sa mga pagpapala. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na pinagdadaanan, na patuloy na nagpapahayag kung sino ka at kung gaano ka kabuti sa amin. Salamat sa mga pagkakataon na sa kabila ng mga pagsubok, mga karamdaman, hindi mo po kami pinabayaan at di mo po kami iniwanan. Salamat, O Diyos, sapagkat nariyan ka. Nawa ang aming pagsamba ay patuloy na makapagbigay sa inyo ng kaluguran. Ang aming buhay, nawa ay patuloy na maialay sa inyo. At Panginoon, sa pagkakataong ito, bahagi ng aming patuloy na pagsamba ay ang patuloy na paglapit sa inyo. Wala po kaming karapatan na lumapit. Maaring dahil sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Subalit dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pusong mapagpatawad, sa iyong kahabagan, sa iyong pag-ibig, patuloy po kami na dumudulog sa inyo. Inilalapit namin, O Diyos, sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy kayo ang siyang magbigay sa kanila ng kagalingan. Ang inyong mga anak na kasama namin ngayon sa pagsamba, patuloy po kayo ang siyang humipo sa kanilang mga puso. Gayon din, aming Diyos, kung mayroong mang bigat ng damdamin, kalooban, silang pinagdadaanan, aming Ama, kayo ang siyang patuloy na magsilbing kagaanan sa kanila. Kayo po ang siyang magbigay ng kalutasan sa problema, sa anumang pinagdadaanan nila sa buhay. Panginoon, maging sa pangangailangang pinansyal, kayo po ang siyang patuloy na manguna sa kanila. Ipagkaloob niyo po ang lahat ng ito. At aming Diyos, sa bawat puso, isip ng inyong mga anak,
hindi man po namin masambit, alam niyo po ang kanilang mga panalangin sa inyo. Alam niyo po ang kanilang mga kahilingan sa inyo. Siyasatin niyo po ang kanilang mga puso. Pakinggan niyo po ang kanilang mga panalangin. At patuloy po ninyong ipadama sa kanila na hindi po kami nagkamali ng Diyos na sinasamba ngayon. Ipakita niyo po sa kanila na hindi kami nagkamali ng pag-aalay, ng pagpupuri, ng pagluwalhati sa inyo ngayon. Sapagkat naniniwala kami, aming Diyos, na sa bawat panalangin ng inyong mga anak, patuloy po kayo ang siyang dirinig. At sa bawat pangangailangan ng inyong mga anak, patuloy po kayo ang siyang magkakaloob. Punuin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga tinig ng pagpupuri at pagluwalhati sa inyo. Sa inyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagpapasalamat. At ito po ang aming sama-samang panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga balita. Muli po, magsasagawa po ng National Camp ang Young Adults sa darating na August 21 to 22 sa Serenity Camp, Pagsanhan, Laguna. Ito po ay may registration na 1,500 sa mga nais pong dumalo. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating YA President, ang kapatid Alan Sarigumba, o di naman po kayo sa ating kapatid Chano Bertiz, sa iba pa po mga YA officers. Open po ito sa lahat ng young adults at sa kanila pong mga pamilya. Mamaya naman po isasagawa ang IDJ Facilitators Fellowship, 1 p.m. Nawa po ay makadalo po ang ating mga facilitators. Nagsimula na po ang practice po ng God's Sweet Voice, pero open pa rin po sa lahat po ng mga bata na nais mag-join. Ito po ay ginaganap every Saturday, 4 p.m. dito po sa ating church. Ang mga kabataan naman po mamaya ay mayroong CYF at 3:30 po dito po sa ating church. Sa mga magsisipaganap po, sa ating pong tagpuan, July 23, Speaker po ang Predicador Peaches Ordonez, Presider po ang kapatid Andre Catalan. Sa ating pong Sunday Worship Service, July 26, Speaker po ang Reverend June Prodigalidad, Presider po ang kapatid Hannah Rodriguez, Special number po ang BIC Choir at Youth Choir. Tagalikom po ng handog, kapatid Elijah Hervasio, kapatid Daryl Reyes at kapatid Lester Villaroya. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Tawag sa pagkakaloob, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik liglig, at umaapaw ay bibigay nila sa inyong kandungan. Mula sa Lucas 6:38. Para po sa paghahandog, sama-sama po nating awitin ang himno bilang 3, Purihing May Galak.
Sa mga nagdiwang po ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nais magpabasbas, magpasalamat at magpatalaga ng kanilang mga sarili sa ating Panginoon, maaari po lamang na magtungo sa ating harapan para kayo ipanalangin ng ating mga manggagawa. Tayo po ay manalangin, pinupuri ka namin, nilulahati ka namin, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Sa salinto ay nag-aali po kami ng pasasalamat sa inyong katapatan at kabutihan sa lahat ng inyong mga anak na narito, Panginoon, sa unahan. At tunay, Lord, na maraming pong salamat sa iyong mga anak na sumapit sa kanilang kaarawan. At dalangin namin, Lord, na marami pang kaarawan o taon ng kaarawan ng kanilang maranasan mula po sa inyo, Panginoon, ang hindi ng pagkakaloob ng mga biyaya, pagpapala, at ang inyong pangangalaga po sa kanila. Hindi po sa mga anak mo na sumapit sa anibersaryo ng kasal, salamat po na patuloy niyo pong pinagpapala po sila sa kanilang pagsasama. Kayo ang papatibay ng pagkasama na magkasama ng buong sambayan. Salamat po, patuloy niyo silang pagpalain at maraming pang taon ng pagsasama ang maranasan nila, Panginoon, ng anibersaryo, Panginoon. Ganyan din sa iba pang mga kadahilanan, pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman, sa mga tinugon niyo po sa kanilang panalangin, sa pagkakaroon ng hanap buhay, sa mga personal na kahilingan, Panginoon, na kayo ang nakakalam. Kung ano man ito, Panginoon, ay inyong tinugon, marami pong salamat, Ama. At ganyan po sa mga pagsubok na kanilang nalampasan. Salamat po, Ama, at kayo ang kanilang kasama at nagkaloob ng pagkatagumpay laban sa mga pagsubok na ito at sila ay nagsipagtatag at nagkaroon ng matibay na panampalataya at relasyon sa inyo, Ama. Ama, sa ano pa mga dahilan ng kanilang pagpapasalamat na pinapaabot sa inyo, Panginoon, ay inyong pong tanggapin. At bilang inyong mga alipin naman po at lingkod ay matanggap nila ang biyaya mula dyan sa kaitaasan sa pamamagitan ng pagpapatong po ng aming mga kamay. Salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
ang hindi nagmamaliw na pag-ibig at pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas, pag-iingat ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanglaw, pakikipisan at kaaliwan ng Espiritu Santo, ang siyang manahan at maghari sa buhay ng bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Para po sa ating resesyonal, sama-sama po nating awitin ang himno bilang 177, Kapanatagang Maligaya.